kabatiran ng marami, no? 18 ang anak ni Tito Dolphy. Yes. So, yung 18 na ba yun, Eric, walang pasaway? Ang naging problema talaga namin is because Nicole was legally adopted. Tapos lahat kami magkakapatid, illegal. Kasi wala naman pinakasalan ng daddy ko eh. Ano ang background ni Eric Quezon sa pag-handle ng talents? Wala. May favoritism ka? Alam mo, Odge, in anything meron eh. Hindi mo may iwasan eh. Dahil yung itsura, she reminds me of someone. Merong isa kamukha talaga ng isang naging partner ko na alaga mo. Si Aiko. Oo. So, nabanggit mo si Aiko. So, yun yung naudlot. Di ba niligawan mo siya? Tama. So, hindi mo na nabigyan ng chance yung sarili mo na magkaroon ng pamilya din? Well, to be honest, instantly para akong bigla ako naging tatay. At kasama po natin ngayon ang matagal ko ng kaibigan. Ngayon lang kami uli nagkita, no? After how many decades? Charot. Oo. Kaya ngayon, ang tingin ko sa kanya, ikaw ba si Jackie Chan? Oo. Pero bago tayo magkamali, Eric Quezon. Hi, Oji. Ay, oo. I'm so honored to be here. Thank you. So, itong mga puting buhok sa gilid ng iyong... Ay, sa gilid mo, ano yan? Mini-maintain mo yan, Eric? Oo. Pagka inano ko siya, salt and pepper na siya talaga. Buo. Pati balbas ko. Kaya lang, parang magmukhang bata-bata ng konti. So, tinitina ko muna siya. Malapit na ako maging ready, accept na... Maging 20% discount, ini-enjoy mo. Siguro yung 3 years pa. 4 years pa. 4 years. Oo, syempre, magsi-60 na si Eric, di ba? Wala pa tayong nababalitaan na namatay na si Tito Dolphy. Wala tayong nabalitaan na may apo na siya kay Eric Quezon. Wala nga. So ano yan? Choice mo, Eric? Well, to be honest, it came to that point that I wanted to do surrogacy. Siguro, pagka surrogacy, syempre, siguro iniisip ko less problema. Baby lang ang iisipin ko. However, ang nangyari kasi is, di ba, my dad died. So, I was asked to take over. So, ako yung parang executor ng estate. If you notice, hindi mo ako masyado nakikita lumalabas. Kasi nga, yung time ko, nalagay ko doon sa pag-handle ng estate. But of course, I'm just the executor. Hindi yun, pag sinabi ikaw administrator, ikaw yung namamahala. Yes, ako namamahala, pero ikaw yung nagde-decide. No. Ang estate kasi, meron lang administrator, pero ang decision pa rin will be all the heirs. Pagka may estate kasi, pagka humindi ang isa, hindi mangyayari yun. Kahit majority, okay? No. Kailangan unanimous. Kung 18 kami, kailangan 18 kami nagde-decide na, okay, let's do this transaction. Or let's do this. Yung mga ganon. A lot of people think na pagka merong administrator, siya yung gumagawa ng decision. No. Ako lang yung nag-execute yun. But the rest, pinag-usapan yun. Akala ko nung una, ang paniniwala ko ay, ito para sa isang pamilya. Ito para kay Vandol. Ito para kina Eric. Hindi ganon. No. Ang nangyari kasi sa amin, we took the extrajudicial process instead of yung last will and testament. Sa last will and testament kasi, simple lang sinabi ng daddy ko, I want equal sharing for everyone. Ang extrajudicial settlement, pagka walang last will and testament, lahat will be shared equally amongst the heirs. So walang pagkakaiba yung last will and testament ng daddy ko at saka yung extrajudicial process. Kaya lang, ang kaibahan, pagka pumunta ka sa last will and testament, dadaan ka sa korte. So mas mahaba yung proseso. So we thought that it would be easier to do the extrajudicial since ang wishes naman ng daddy ko pare-pareho. Ang nangyari kasi noon, ang daddy ko, before that happened, nung nalaman na niya may sakit siya, ang ginawa na niya is, binigyan na niya kami lahat. That's why nung dumating yung last few months niya, before he died, may mga natira na lang na mga properties, tas yun na lang ang pinagkatiya-tiya namin. Dahil prior to the death of Tito Dolphy, nakapagbigay na siya. Nagbigay na siya. So, ito yung mga natitira na lang ang parang nasa... Yun yung paghahati-hatian. So, ang maraming may problema, maraming hindi nakakaintindi yung proseso ng pagpapasa ng lupa as a mana or yung inheritance taxes na pinagdadaanan. Kaya ngayon, in the last couple of years, dun pa rin sa administration ni Duterte, nagbigay sila ng amnesty. Hanggang ngayon, andiyan pa rin yung amnesty na yung mga na merong problema sa lupa, ayusin nyo na ngayon para wala sila masyadong babayaran taxes. Kaya dapat talaga yung ating mga televiewers, malaman nila yan.
Kaya nga yung show ko with Maria, yung 3-in-1, it talks about that. Kaya siya 3-in-1, it's about siblings na pinag-aawayan nila yung isang bahay na iniwan sa kanila ng tatay nila. Ina-explain namin but in layman's language para mas madaling intindihin. Okay. So, yan. Sa kabatiran ng marami, no? 18 ang anak ni Tito Dolphy. Yes. So, yung 18 na ba yun, Eric, walang nangyaring problema, wala kayo na-encounter na yung isa hindi sumang-ayon, tapos hindi natuloy yung Alam mo, ang maganda, transaksyon. ang maganda lang, halos lahat ng transaksyon naman, hindi natuloy. Ako na mismo yung hindi natin gagawin to kasi hindi maganda to para sa atin. Then, ina-explain ko naman sa kanila kung bakit. Definitely, of course, 18 kami, so may kanya-kanyang mga idea yung mga yan. However, ang pinag-aanuhan namin kasi, bago namatay yung daddy ko, sinabi sa amin, ayokong mag-aaway kayong lahat, ha. So, kumbaga parang tumatak sa isip namin yun na, basta pag may problema, ayusin mo yan, ayusin nyo yan. Of course, natural lang yung merong diskusyon na, bakit ganun? Dapat mas mataas yung presyo, dapat ganito, dapat ganyan. But in the long run, somehow, we managed to agree on everything that is laid upon us. Kumbaga pagka merong binibenta na lupa or merong ka-joint venture, nilalatag ko sa bawat isa sa kanila lahat. And then, for some reason naman, lahat naman nag-agree. Ang maganda nga dito, Odds, biro mo, my dad's been dead for 11 years. Pero hanggang ngayon, nagpa-provide pa rin siya sa amin. Oh, talaga? Kasi every month, may nakukuha yung mga kapatid ko. Kamukha nun, during the pandemic, meron kami yung Dolphyville, yung subdivision namin sa Calatagan. So, syempre, pandemic, kinakabahan kami lahat dahil walang source of income, di ba? Ang ginawa namin, tinawagan ko yung ka-joint venture namin. Sabi niya, halika, tingnan natin kung mabibenta namin. Nagbenta kami. Nag-vlog si Shasha. Naglabas ako sa mga Instagram. Na-sold out namin in 6 months during the pandemic. Kaya ngayon, yung proceeds ng mga yon somehow, nakukuha namin siya slowly. So, every month, merong nakukuha yung mga kapatid ko. Pero hindi lang yun. Siyempre, of course, tatayo namin yung parang hotel at saka museum at saka events place ng daddy ko doon sa Calatagan. So, it's gonna be called the Dolphy Manor. Wow. So, ilang hektarya yun? We started with 13.4 hectares. Tapos nagdagdag kami ng almost 5 hectares ulit. So yung subdivision, lumaki na siya. Within the subdivision, meron kaming niretain na 7,000 square meters. So doon namin itatayo yung hotel at saka yung museum. Wow. Yung dinagdag nyo, Eric, yun yung binili nyo? Dahil nga sa na-sold out namin siya at marami naghahanap, binili namin yung katabi namin. Hanggang ngayon nga, nag-expand pa rin siya. Kaya din natutuwa ako kasi kumbaga parang yung ka-joint venture namin, yung Exceed, naging mabuti sila sa amin, tsaka maganda yung partnership. Kaya yun, tuloy-tuloy siya hanggang ngayon. Kumbaga pinagugulong nyo rin yung nakukuha nyo sa dati. Yes, oo. But at the same time, meron pang nakukuha monthly. Meron nakukuha na monthly. Yung mga kapatid. Buti wala yung walang pasaway. Sa pasaway, pag-decision making. Pasaway in the sense na when they need something or kailangan, nagiging pasaway sila, nagiging makulit. But syempre, sinabi ko naman sa kanila, basta pag may kailangan, sabihan nyo lang ako kasi madali namang gawa ng paraan yon. Pwede naman mag-advance di ba? There are times na minsan sumusobra yung hingi, hinahinay muna, hindi unfair sa mga ibang heirs. So naiintindihan naman nila. Hindi ba naging problema yung mga parents, yung mga nanay nila? Kasi minsan may impluwensya din yun. Yes, Huwag meron. mong pababayaan yung share mo dyan, ha? Meron naman. May ganon. Alam din nila to Ang tawag namin sa kanila, the First Wives Club. Niloloko namin sa, eto na mga first wives. May mga impluwensya. Yung mga first, may impluwensya yung mga yon. Although, ang karamihan kasi, either patay na yung kapatid ko or hindi sila kasal. May mga ganon. So, paano nyo nire-resolve ito? Kunwari, yung kapatid ko namatay na, may karapatan yung wife. Kung ano yung share ng kapatid ko, yun ang matatransfer sa kanila. Or sa mga anak. Ngayon, yung mga kapatid ko na andyan pa rin yung mga asawa nila pero hiwalay or whatever, wala pa rin silang karapatan because yung heir, buhay pa. So, walang kaso yun. Wala pa rin silang habol. Paggulo yung inheritance law na yan. Kasi yung succession yung succession, kamukha niyan, pagka hindi kasal, hindi ka kasali. Pagka legally adopted, kasali ka. So, may mga ganun yan. So, yung legally adopted, yun ay equal din ng share. Yes. Pero meron bang pagkakataon, Eric, yung legally adopted, di ba parang meron siya yung biggest share?
Pero legally adopted siya. Okay, this is what happened to us and with regards to my sister Nicole. Because Nicole was legally adopted. Tapos lahat kami magkakapatid, illegal. Kasi wala naman pinakasalan ng daddy ko eh. Kaya lang si Nicole was legally adopted by my dad. And Shasha. Ang maganda lang dyan, before my dad died, naayos namin siya. And which is a very touching moment kasi kinausap namin ng daddy ko, yung lawyer, tapos sabi ng daddy ko, oh, Eric, kausapin mo si Nicole. Kasi nung time na yun, ako yung pinapakausap na niya eh. Pakita mo itong paper sa kanya, explain mo sa kanya na ang wishes ko, sana pantay-pantay. So, pinunta ko si Nicole. Sabi ko, this is a paper saying that you legally will get 50%. And then, another certain percentage with the other 50%. Ganun yan eh. Oo, yung parang 50% kanya, the 50, the rest of the kids. Then the 50, the rest of the kids, kasama siya. So may share pa rin siya doon. Oh. Kasi usually, pag may legal wife, yung legal wife gets the 50%. Tapos the kids will share the other 50% kasama rin yung mommy sa pag-share ng 50%. Okay. Ganun siya. Not unless merong last will and testament. So nangyari doon, pinuntahan ko si Nicole, sabi ko, Nicole, this is what daddy wants. Sinasabi dito sa paper na to na pagka pinirmahan mo to, hindi ka maghahabol when daddy dies. You know what my sister said? That's why I was so touched and I'm really blessed to have a sister like her. Kasi mga kapatid ko naman mababait. Sabi niya talaga sa, Kuya, I'm so blessed to be part of this family. Of course, I'm gonna sign it. So, pinirmahan niya. So, parang na-touch ako talaga ng sobra sa gesture ni Nicole. Pero may hangganan naman yun eh. Kasi she can always contest that. Pwede niyang i-backtrack yun. But she did not. Malaking bagay sa kanya na Naging ang tatay niya si Dolphy. Yes. So, yun ang sinabi niya. Exact words ni Nicole. I'm so blessed to be part of this family. Of course, Kuya, I am going to sign. Touch na touch ako. Teary-eyed pa nga ako na. So, no? It was a moment. Oo. Alam mo, pang ano siya eh, pang teleserye. Pang yung MMK? Excel. Oo, pang MMK. So, sa mga panahon ngayon, talaga nararamdaman niyo pa rin si Tito Dolphy. Yes. Hanggang ngayon. Kaya nga sabi ko nga, whenever I pray, kinakausap ko yung daddy ko parati. And I'm always thankful. Nung una talagang, Daddy, ba't binigay mo sa akin itong trabaho na to? Oh. Dati pag nagdadasal ako yun eh. However, I guess siguro sa umpisa lang yun. Kasi kumbaga parang ever since I was very independent. Sa lahat ng magkakapatid, ako yung pinaka-independent eh. Or parati din akong wala. Pag may Christmas party, syempre yung mami ko nasa Amerika, walang kasama. So ang ginagawa ko, I'll have dinner with my dad. Dahil wala ako, pupuntahan ko si mami. Parati akong wala. Kasi nga, yun lang yung pagkatao ko talaga. Hindi ako mahilig pumunta ng mga party, mga ganyan. So nung mga time na yun, parati ko sinasabi, Dad naman, bakit naman binigyan mo ako ng problema or bakit ako? Nananahimik ako. I was happy with my life before that I can do anything. Ngayon, of course, I can still do anything with my life. Kaya lang, meron na akong parang naging responsibility na kailangan kong gawin to. At ako naman din kasi, Odge, ang iniisip ko, ayoko yung basta makabenta lang ng lupa. Gusto ko sana yung whatever the best na pwede mangyari in any transaction, yun ang gusto ko. Kaya minsan, sometimes, it takes a little while or longer kasi hinahanap ako ng mas malaking katumbas. Kasi feeling ko parang itong mga property na to, pinunod to ng tatay natin. Legacy na yan. Ano yan ba? We'll just let go of it just like that? Ayoko nang ganun. Gusto ko merong... May provenance yun. Pero ano yung mga hindi mo makakalimutang turo sa'yo ng daddy mo? Basta ako, yung sinasabi niya parati sa akin, there's nothing wrong when you humble yourself. Yun. Whenever you do something, always think that there's a right way to do it and a wrong way to do it. So pag alam mong right, then yun dapat ang gawin mo. Pag alam mong mali, it's either you apologize or do something about it. So dahil yan sa task mo, Eric, na medyo ikaw yung executor dito, no? So hindi mo na nabigyan ng chance yung sarili mo na magkaroon ng pamilya din. Na ni isa wala ka. Oo nga, ni isa nga wala nga ako. Pero, alam mo kung ano nangyari? Instantly, para akong bigla ako naging tatay. Kasi I accepted this work now with Net25 as a talent head of Star Center. Instantly, meron akong 32 kids. Naiintindihan ko na paano maging stage father. So, alam ko na yung nararamdaman yung pagka nagpe-perform sila, kinakabahan ako. Parang anak mo talaga. Parang anak mo eh. So, kinakabahan ako, yung ganun. So, yes, I must admit na because of that, kumbaga parang hindi ko na naisip yun. Siguro, I was not meant to have my own, but to adapt new kids. Parang ganun eh. So, ano ang background ni Eric Quezon sa pag-handle ng talents? Wala. Tatanong nila yan. Wala. Kausap ko lang si Tita Dolor, si Inday June, si SK, ikaw. Pero mga nakakausap ko lang, nakikita ko kung paano kayo mag-handle ng talents.
Never in my wildest dreams na inisip ko na mag-handle ng talent. Di ko yan inisip. However, what I really wanted to do is I really wanted to put up a school or summer programs, workshops. Yan ang gusto kong gawin. About filmmaking, about acting. Of course, hindi ko yung magagawa alone. Mag-iimbita ako ng mga friends in the industry na bihasa or experts or mahuhusay sa acting or directing or whatever. Yun ang gusto ko talagang gawin. However, when this was given to me, this is really the idea of Miss Wilma Galvante tsaka si Josh de Guzman. They work for TV5. At sila yung nagsabi na, Eric, we're putting up a Star Center. Would you like to handle it? Nung una sabi ko, sige, let me think about it. But sabi ko, I like the idea of mentoring, nurturing, and, honing talents. Sabi ko, but handling them, sige, pag-isipan natin. But, the following day, I called Miss Wilma. Sabi ko, sige, Miss Wilma, I'll do it. Gawin ko. I'll try. And then, nung nakapili na kami, sinaba ko sila sa workshop. So, ang ginawa ko, yung parang isang one-year program sa school, kinompress ko siya na parang summer program. Kasi ginawa ko yun I did the film course in NYU way back in 1993. The whole year course was compressed to 15 weeks. Doon ko na-realize na gusto kong mag-direct. Tapos, nakita ko yung program intense siya talaga, intensive. As in, halos 10 hours every day, minsan 12 hours yung mga bata. Kasi, papasok sila, may dance, tapos may speech, tapos merong styling, merong makeup, may mga ganon. Tinuturuan ko sila na, sabi ko sa mga bata, ayoko nang pupunta kayo sa set, aasa kayo sa wardrobe, sa makeup, sa stylist. No. Gusto ko pagdating nyo, sabi ko, never ako nag-bodyguard, never ako nag-alalay. Maging dependent sila. Pagdating nyo doon, ready kayo. Yun ang training na binibigay ko sa kanila. So handa ka na ba dun sa later on? May magkiklaim na may favoritism ka? Alam mo, Odge, in anything meron hindi mo may iwasan But I'd like to give them all equal opportunity. Yung gusto ko lahat sila magkaroon ng purpose, magkaroon ng drive. I-instill ko muna yun sa kanila. However, yung favoritism talaga, kasi you can see them Meron at meron kang magiging favorite. However, syempre... Favorite in what sense? Meron akong favorite dahil yung itsura, nagagandahan ako sa kanya, or yung she reminds me of someone close to me. Merong isa kamukha talaga ng isang naging partner ko na alaga mo. Si Aiko. Oo. So, sa itsura, gusto ko siya kasi she reminds me of Aiko. Meron ako isa na gusto dahil sobrang galing kumanta. Meron isa naman nung una, parang hindi ko siya, I couldn't figure her out. Ano bang gusto ng batang to? Pero nakikita ko sa kanya na she is so different. Kumbaga nasi-single out ko siya na iba tong batang to. Paano mo maipapaintindihan sa mga iba na hindi mo naman paborito? That's what I'm saying. Maybe paborito ko sila in the sense na there's some sort of affinity or merong semblance or meron ako nakikitang kakaiba. However, like what I said earlier, gusto ko talaga silang i-push na maging independent, na magkaroon ng drive. Kasi at this point in time, let's face it, hindi kamukha nung time ng mga 80s, nung time namin. Pag ni-launch kami, isa-isa kami, di ba? Ngayon kasi ang dami, sabay-sabay. So, anong nangyayari? Sinasala mo ngayon kung sino yung magsasurvive. At the end of the day, survival of the fittest din to At the end of the day, part of this is luck and destiny. So ngayong ikaw ang nagmamanage, anong feeling mo, anong pagkakaiba ng mga artista noon sa mga nag-aartista ngayon? Actually, halos pareho lang. Of course, nakakahidinig ako ng mga horror stories na yung mga bata ngayon hindi palabate or hindi namamansin. Itong mga to, hindi pwede. Bumati kayo. Dumating. May dumating. Part of the training yon na sinasabi namin na kailangan maging magalang kayo sa mga tao. Maski hindi nyo kakilala, mag-hi kayo. Ang task nga namin, sabi ko nga kay JP, hahanapan natin ng trabaho yung mga yan. Maski maliit muna, basta may trabaho tayong mabigay sa kanila. Tapos ngayon, merong directive na going musical, na parang variety show, parang That's Entertainment, parang ganon. Kasi that's also one way of honing their craft, di ba? Tatanda mo na si Kuya Germs, di ba? Parang, That's Entertainment. Oo, pinapakanta niya lahat, pinapasaya, pinapa-acting. Kabibigay lang ng directive na gumawa ng ganon. Maganda yun. Oo. Tapos ano lang siya, short lang siya, hindi parang... Sabi, ikaw ang Minos, ikaw si Kuya Germs. Yan ang bagong tawag nila sa akin, si Kuya Germs, at saka si Mr. M. Tinanong nga ako, sabi ko, I'd like to make my own mark. Sabi ko, I admire Mr. M for what he's done, yung legacy niya. And of course, Kuya Germs, hindi ko mapapantayan yung mga yan. But I will make, sabi ko, siguro I'll try to make my own legacy na lang. Mr. M, Federico. Okay.
Okay. So, nabanggit mo kanina si Aiko. So, yun yung naudlot. Di ba niligawan mo siya? Tama? Hindi talaga. Ang agwat kasi namin, 9 years. Kaya lang, naging close kami kasi naging magka-love team kami. Yes, there was a time na parang meron, nagkita pa kami sa Hong Kong, kasi mga ganyan. So, but noon pa yun. Yeah, noon pa yun. At saka nakita ko lang yung age difference namin. Kasi sabi ko, parang pedophile naman ang dating ko. Grabe ka naman. Kasi, pagka ang babae teenager, ilang taon kung 9 years kami, nag-umpisa ako mag-artista at 20. Si Aiko, nag-umpisa mag-artista 13. So, nung mga 22 na ako, 23, tsaka pa lang siya nag-uumpisa. So, yun. Although, we became very close. Kasi, kumbaga parang kami ni Aiko kasi, may chemistry kami. To the point na minsan minumura kami ng mga director namin kasi bago mag-take, tawanan kami ng tawanan, naglolokohan kami. So, may ganun kaming ni Aiko. Nahihiga kami, magkatabi kami, nahiga siya sa lap ko, or ako nahiga ako sa lap, yung gano'n, na hindi namin nilalagyan ng mali siya. Ganun kami naging ka-close ni Aiko. Kaya din yung love team namin, na maski malaki yung difference nung age namin, nag-work din siya. Tsaka love ko yan, love ko si Aiko. Una sa lahat, mabuting tao yan. Mas pinili nyo na lang na i-maintain yung friendship. So, from then on, si Kais hindi na tumingin sa iba. Nagkaroon naman ako ng mga relationships. Kaya lang, parang hindi siya talaga nag-work. Siguro, masyado lang talaga ako naging independent. Hindi ko kaya na may kasama sa bahay. Gusto ko talaga yung mag-isa. Basta meron akong ganong factor. So, siguro kaya din ganyan. Wala ka namang mental health issue. Wala naman. Okay naman ako. Na kaya gusto mo nag-iisa dahil ano? Wala naman. Di ba may mga taong ganun gusto nag-iisa kasi parang mas marami silang naiisip, nagagawang plano. May ganun ako kasi I'm the type of person na I may overthink. However, meron akong plan A, plan B, plan C. Kumbaga parang hindi ako makakatulog hanggat hindi ko napaplano kung ano yung dapat kong gawin. Because ako kasi, in any problem, there's always a solution. Correct. Kaya mahirap abutin, kaya mahirap gawin yung solusyon, may solusyon yan. So, you just have to accept sometimes na ganun lang talaga siya. So, nakikinikinita mo na ba yung sarili mo, Eric, na whatever happens to you, walang magagawan? So, may iwan mo kasi wala kang supling. Meron pa rin kasi sa inheritance kasi, pagka next of kin So, kung walang succession na anak ko, ang pwedeng mali niya is mga kapatid. Mami mo. Or mommy. Pero may bata pa naman ako. 4 years pa bago maging senior. Kung ang tatay ko nga nagkakaanak ng 65. Diba? So, pwede pa yan. So, hindi mo na sinasara. Hindi pa. So, itong katulad ngayon, yung mga mas dumami o nanganak, yung bilang ng mga network na naglalaban-laban pagkatapos ng pandemya. No? Ano yung take mo doon, Eric, na parang mas dumadami yung network pero mas lumalaki yung audience ng digital din? That's why, you know what, with this, kasi naano natin talaga, cable nga, di ba? Ang dami nang nawawala mga cable channels, yung mga iba, wala na. With the advent of social media, yung mga platforms na mga YouTube, mga ganyan, TikTok, Instagram, Facebook, you can see content in that already. So, ang nagsasuffer ngayon, cable, free TV. Ang nangyayari ngayon is, yes, meron pa rin somehow, ang free TV can still get the CDE market. However, like I said, with the advent of social media and all these digital platforms, doon talaga napupunta ang atensyon ng mga bata. That's why, sa amin, sa Net25, ang ginagawa namin, kung ano yung pinapalabas namin sa free TV, hindi na pinapalabas namin sa social media accounts namin. Facebook and YouTube, sabayan. What can you promise the kids dun with regards to their careers? Yeah. Kasi, syempre, ang dami-daming trainings na pinagagawa sa kanila or ginagawa nila. Tumataas lalo yung expectations nila na may mangyayari sa career nila. I promise them that I will do my best to make them working actors. I'm not promising stardom yet. I see potential in a lot of them. And I see talent in a lot of them. It's just a matter of finding the right niche kung saan sila dapat. So ano yung sikreto or wisdom na pwede mong i-share sa mga batang nag-aartista ngayon? Alam mo, simple lang yan. If you love your job, your job will love you back. Kamukha ko. Kasi if you notice, yung career path ko, I was very ubiquitous. Parati mo ako nakita from the late 80s to like early 2000. Pagkatapos yun, nag-director ako. So, hindi nila ako nakikita masyado as an artista kasi gusto ko mag-direct Diba?
Tapos pagkatapos nun, pumunta ako sa ibang bansa, nagtrabaho ako sa ibang bansa kasi nga parang burnout naman ako kaya nagtrabaho ako sa ibang bansa. Tapos nung tinawag naman ako ni Daddy ulit in 2009 kasi nga may sakit na siya, pinatawag niya ako, gusto niya ako yung mag-direct ng show niya. So bumalik ako. Kumbaga parang, like I said, yung trabaho ko, minahal ko siya. Napansin ko lang na anytime I come back, parang people still welcome me with open arms. People still give me that respect. Kasi siguro, minahal ko yung trabaho ko. So yun lang talaga I think yung kailangan mahalin mo yung trabaho mo para mahalin ka nito pabalik.